Ayos, nais ba? Good morning po. Morning. Good morning sa lahat ng anak ng Diyos. At unang-una sa ating Panginoon. Amen. Salamat Lord dahil kami po ay nakarating dito sa iyong bahay dasalan, sa iyong sambahan, Panginoon. Dahil kami ay iningatan mo. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos, dahil napakabuti mo, Diyos. Kaya sino po ang gumising na maaga? Amen. Kasi lalo ako sa nakaraan ng aris na ko sa yung si Lynn. Kasi nagkano ako sa akin ang ginawa. Yung gumising ka ng maaga. Kung ano yung ginagawa mo, yung mga may trabaho, kaya po, na nagtatrabaho ako, ang pasok ko doon is 5:30 sana. Naano sa napupunta sa alas 6. Kasi ako pa ang mag-prepare. Naano ako doon sa sinabi niya na kung gaano ka maagang nagigising para makapaghanda na sa trabaho mo, pupunta sa trabaho, paano na kaya yung time mo sa Lord? Parang naano ako doon, parang kami ating sa puso kung saan. Nag-besa bigay ng sister Lillian. Kaya kami nagkakaroon. Hindi man, kabaw ko ng kabasan. Tama na kayo kwarto at kulang. Napilang mo yung wawa. Wala kayo pagkakulog yung kwarto. Kabaw ko agi, wala yung wawa na. Agi, lima. Lalo ka naman nabahaw. Ang alam mo yung papanan. Kapit nga. Kaya ang sino ka na sabi. Ikaw na lang. Kaya, Baby, parang lahat ng oras, pag ikaw ang tinulong, huwag mong tanda. Kasi, para sa gawain ng Lord. Amen. Ako lubos nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya tayo po ay tumayo at kapatid at kami po natin ng Diyos. Hinihiling na sa Panginoon siya. Hinihiling po natin ilaan po natin ang ating puso. Upang mako'y sa iyo.
karapat-dapat lamang po, Lord, na pasalamatan ka sa bawat araw, God. Hindi lang po sa linggong ito, Panginoon, bagkus, Lord, sa araw-araw po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Ama. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito sapagkat binigyan mo po kami, Lord, ng bagong kalakasan, Panginoon, ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, Panginoon. Lord God, unang-una po sa lahat, Panginoon, saliksikin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, kung may nakikita kang dumi o bahid ng kasalanan, Panginoon. Lord God, pakalinisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Nanawa, Lord God, nandun po yung pagpapakumbaba po namin sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, na sa oras po ito, maibigay po namin yung buong buhay namin, yung buong puso namin sa iyo, Lord, sa paglilingkod namin, sa pag-aawit po namin, pag-awitan namin sa iyo, Lord, sa pagpupuri namin sa iyo, sa pagsamba po namin sa iyo, Lord, maibigay namin yung time, yung effort po namin na makapunta naman po dito sa church, Lord. Lord God, tulungan mo po kami ng mga anak mo, Lord, na unahin ka namin higit sa lahat, Lord God, dahil ito yung araw mo, Panginoon. Ito yung araw mo, Lord God, na ikaw, O Diyos, ay unahin namin higit sa lahat, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat, Lord. Nawa, Lord God, tulungan mo po, Lord God, ang mga music team, Lord, na share, Lord, kami, Panginoon, sa trono mo, Panginoon. Nanawa, Lord God, maranasan namin muli, Panginoon, yung pagkilos mo sa amin, Panginoon. Nanawa, Lord, sa oras na ito, alam ko namin nakikilos ka, Ama, na ikaw ang mangungusap sa bawat puso namin, Panginoon. Lord God, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Nanawa, God, may desire ka namin sa aming puso na ikaw lamang yung dapat namin sambahin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, kaniniling ko din po, Lord, pinag-pray din po namin ang aming pastor, Lord. Nanawa, Panginoon, give him wisdom and knowledge, Lord. Nanawa, Lord, itago mo po siyang palagi sa iyong likod ng iyong cross, Lord. Nanawa, ang iyong kalwalhatian, Ama, ang makita po namin, Panginoon. At maunawaan po namin yung ibig po nilang iparating, Lord God. Ang ibig mo pong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nanawa, bigyan mo kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, at nawang i-share din po namin ito sa ibang tao, God. Lalong-lalo na i-apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon, upang sa ganun, kahit hindi po namin ito sinishare, Lord, nakikita nila ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa katagumpayan sa oras na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, na ikaw ang kikilos, Panginoon. Bigyan mo kami ng malinis sa pusong talisay sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, ano man po yung gawa ng kaaway, O God. Lord, ito'y aming winawasak sa pangalan mo lamang, Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa gagawin mo sa oras na ito. Kinikilignan po namin ang katagumpayan, Panginoon. Kaya binabalik po namin lahat ng paburing pasasalamat sa natatayang pangalan mo lamang, Jesus. Dahil ko'y magsabi ng Amen. Napakasarap po mag-pray. Parang pag ako kasi, iba yung pagkakalit ko. Pag may ginagawa ko, yung parang umaalit yung aking puso. Kasi parang pag umaalit kasi yung aking puso, aking sa puso, parang ang sigla-sigla. Bahala na kayo kung ano yung ginagawa niyo sa mga sarili niyo, sa mga puno sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay napagod na sa ating pagsasayaw, pagpupuri sa ating Panginoon. Igawin ngayon po natin ang ating tinatawagan ko na po ang ating napakagandang song leader, beautiful God. Magandang araw po mga kapatid. Welcome sa ating pagsamba ngayon. Tayo nagtipon upang hindi lang magkita, kundi higit sa lahat, papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi na sa awit 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagsasalamat at sa kanyang mga kalooban na may pagpuri
Sabi nga sa Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw at ang kanyang kahabagan ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Kaya, ngayon, sambahin natin ang Panginoon natin. Umawit tayo, umawit ng buong puso. Yes, Jesus. Sorry, God. Pupuli ka namin.
ngayon. Nakikita niya ang ating pagsusumamo sa Kanya. Amen. Yes, Jesus. Patuloy natin siyang purihin. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Sinasampahan namin, Lord God, sa oras na ito.
Yes, Lord God Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya ngayon. Lord God, tanggapin niyo, Panginoon, ang aming papurit at pagsamba sapagkat para sa iyo, nararapat lang ito, Lord God Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God Jesus. Pinupuri ka namin, Lord God, pinapasalamatan, Lord God. Ibinabalik namin, Lord God, ang iyong purihan, Lord God, sa amin. Muli, ibalik po natin ang papurit at salamat. Napakasarap po purihin ng Diyos na mahal na dapat sa oras nito, ito na po yung time na yung napaka gusto natin ng part sa ating buhay at sa
So, marami hindi ko alam yung pastora natin ngayon. Kasi, parang naano ako sa kaano sa kanila. Nung pagpapasok ko at nag-usap kami, tinatawagan ko na po ang ating napakaganda, napaka-sexy, si Marian Rivera, si Pastora Jen Alpuya. Magandang umaga po sa ating lahat. Papasalamat po ako muna. Binabalik ko po lahat ng kapurihan sa ating Panginoon po. Salamat po, Ate Ninette, kasi ang ganda nga po, no? Healthy pa sa Panginoon. Oo, no? Sabi ko, nga, no? Actually, nagpapasalamat po ako sa kalakasan na patuloy niya binibigay sa akin. Kasi nga po, kahapon, may pasok ako. Actually, biglaan po talaga. Nung prayer meeting po, inihintay po talaga namin yung sasabihin ni Pastor kung kailangan po ng driver papuntang Dagupan po. Kasi kahapon po is gawain po ng mga kabataan po. Yun po yung evangelism and discipleship in action. So which is, nagawa rin po namin before kami magkakasama po ni Tita Brenda, Ate Grace, Edita, kami mga Bible schooler. Ang tawag naman po doon is evangelism explosion naman po. So magpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mga kabataan na nakasama ko po. Kasi ano po, nagtatrabaho po ako doon sa office kasi hindi ko po alam talaga kung saan ako pupwesto. Kasi hindi po talaga siya, hindi po siya planado. So, hindi po ako naka-leave. Pero nagpapasalamat po ako sa kabutihan na binigay niya sa trabaho po. Kasi hindi po ako masyadong yung pressure. Kasi marami na po kami nagawang trabaho on that week. Itong past week po. So, hindi po ako masyadong na-pressure. So, nakapagtrabaho naman po ako. Nagpapasalamat po ako kasi kinuhanan po ako ni Pastor David ng pwesto po ron sa taas. Dapat po kasi sa baba lang. Yung before na may pasok si Margie, magkasama kami, dito po siya sa baba. And then, nalipat siya sa kids room. Ngayon, sabi ko, doon na lang ako. Pero may iba pa po plano pala. So, si Pastor, natutuwa po ako kasi umakyat po kami dito sa office. So, nakita ko po talaga yung ganda ng church po talaga ng Dagupan, yung balcony nila, and then yun po. So, ayun po, nakasama ko po doon. Nagulat po ako kasi akala ko po, ako lang po yung nandun. O kaya, iilan lang po kami. Ang nangyari, ito, ang twist, nakasama ko po lahat ng mga pastor. Mula kay Bisor, si Pastor Anil, sama-sama sila. So ngayon, hindi ko po alam kung paano ako magtatrabaho. Ngayon, ang ginawa ko na lang po, mabuti na lang, dala ko po yung earphone ko. Kasi naka-laptop po ako, earphone ko. Sabi ko, mabuti na lang, dala ko talaga to. At least, kahit nakatalikod po ako sa kanila, kasi may table doon, nakatalikod ako, and then yung may lamesa dito, so hindi ko po talaga sila napapakinggan. Kasi alam ko po, yung pag-uusap na yun is mga more on pastor. Tapos nagdatinang si Pastor Lito, Pastora Fe. So sabi ko, nag-chat nga po ako sa group chat po namin. Grabe, sabi ko, mga bigating mga kasama ko rito. Sabi ko na lang, pwede na ba akong bumaba doon? Doon na lang po ulit ako sa Sunday school. Kaya lang sabi po ni Pastor, wag na nga daw po akong bumaba. So in short,
ang ginagawa ko po doon, umaalis ako kasi yung gawain ng ng youth kahapon, naririnig po talaga doon sa taas. So, yun, praise sila. Ito rin po nagpapasalamat ako kasi alam ko on fire ang mga kabataan, no, di ba? Umuo kayo kasi nakita ko kayo, sumasayaw pa kayo kahapon. On fire kayo sa lahat ng napakinggan nyo, kay Brother Justin, kay Kuya Jetro nyo, yung mga speaker, kasi naririnig ko sa taas. Although na, nagtatrabaho po ako, pero naririnig ko sila kasi nga, gumagawa sila. Tapos nakakatuwa rin po kasi nagkaroon din po na pagkakataon na kapag lumalabas po ako, tumatayo-tayo, nakikita ko po yung games nila. Tapos yun nga, nakita ko si Edita na, alam niyo po yun na, alam niyo yung feminine? Wala po yun. Wala na po yung feminine ni Edita. Pagdating po doon, invite. Kasi ang nila, evangelism nila, invite. So, actually gusto ko po ikwento lahat talaga yung nangyari kahapon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil alam ko po, handa na rin po silang magpagamit. Handa na rin silang lumabas to reach out. Hindi lang po sa kabataan, kung sino pa po yung mga pwede nilang ma-meet. Mga classmate nila, mga kakilala nila. Kasi ganun po ang evangelism. Kailangan in action ka. So, ano po yung kahapon, di ba nakikita niyo post namin na reach out Pangasinan. So, alam ko po, yung mga kabataan is na on fire sila. Yung na-renew sila kung anong gagawin nila. Kasi, this is the moment po This is the time na talagang i-share natin yung gospel and to preach or to share the word of God. Yung salvation ba na binigay ng Panginoon po. So, yun po, binabalik ko po lahat ng pasasalamat po sa Panginoon. And then, sige, bigyan niyo po ako ng mag-ooras tayo. Sige po. Hindi ko naman mamadaliin kasi alam ko po ma-ensure niyo po yung word of God po ni God na ni-reveal niya po sa akin kahit na short notice lang po to kasi binigay sa akin ni Pastor ng Tuesday. Sabi niya po kung pwede po ako mag-preach. Sabi ko, yes, Pastor. Ganun ako yes, Pastor. Opo. Para po sa Panginoon. Sige po. Magpapagamit po ako. And ready na po tayo ngayong umaga nito. So, ang text po natin is manggagaling po from the book of Genesis, chapter 12, verse 1 to 10. In this chapter po, kung nabasa niyo na po ito po yung kwento kay Abram or Abraham. Okay. Okay, nakikita naman po pala. So, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you in a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord told him and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh and Shechem. At the time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, to your offspring, I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there, he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued toward the Negev. Now, verse 10, now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa aming mapag-aaralan po ngayong umaga. Samahan niyo po ang bawat isa at maging pagpapalang nga po ito sa amin at maging aral na rin po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan niyo po ko and Lord, guide me, Panginoon, sa lahat ng sasabihin ko po. Alam ko po na manggagaling ito sa inyo. Samahan niyo nga po kami hanggang sa aming pagtatapos, Panginoon, ng gawang ito. Muli, ang lahat na ito ay dalangin namin sa tayong pangalan niyo lamang, Jesus. Amen.
Okay. So in this chapter po, kung nabasa niyo po yung kwento na to, ito po yung pagtawag ng Panginoon kay Abram and how Abram obeyed and fully trusted God in his journey with uncertainty. Kung paano siya sumunod at nagtiwala sa Panginoon in his journey na walang katiyakan po. So ito yung po yung kwento ni Abraham na naglakbay. So, uncertainty. Sa tingin niyo po, uncertainty. Sa Tagalog, walang katiyakan. So, deals with unknown probabilities or outcomes that cannot be predicted. So, hindi tiyak, walang katiyakan. Ibig sabihin po, tumutukoy siya sa posibilidad o kinalabasan na hindi tiyak at hindi maaaring mahulaan ni numan. Hindi po tayo pwedeng mahula kasi uncertainty. So, tumarating sa buhay po natin yan. Okay. So, pasensya niyo na po. Sa totoo lang, kinakabahan po ko. Kinakabahan po kasi kapag, alam niyo po yung feeling, yung feeling na tumatayo, kahit sa anong crowd po, alam niyo po yung feeling na, alam niyo yung makikipag-usap po, makikipag-interact sa inyo. So, ngayon po, pag-aaralan natin, ito po. Called to go, trusting God in the journey. Okay. So, lahat po tayo, naniniwala kayo. Magsabi kayo ng amen, ha? Lahat po ba tayo, lahat ng bawat isa, may kanya-kanyang journey. Different journey. Amen? Yes, amen. Iba-iba tayo ng journey. Alam ko po, na alam nyo na iba't ibang journey. Pero on this phrase na po to, God calls requires faith-filled obedience even when the destination is unknown. His promises sustain us and His presence guides us even though famine and fear. So, pag-usapan po natin yung kwento ni Abraham. First po, the call of God. So, makikita po natin sa verse 1 kung paano sumunod si Abraham po that time. Go from your country to the land I will show you. So, dito po, later na po yan. Balik ka po doon sa Brother Jeff. Yan. So, go from your country to the land I will show you. So, this verse refers it, God initiates the call. Ibig sabihin, tinawag ni God mismo si Abram. Abram pa po yung pangalan niya that time, hindi pa po Abraham. Kasi yung Abraham is, ano po ibig sabihin ng Abraham? Pastor, later ka na, Pastor. Kung alam, sino si Abraham? The father of all nations. Yes. So, before that, Abram po siya. So, dyan, God initiate the call. Hindi si Abram. Not Abram. Okay. Ang illustration ko po rito, like GPS that only reveals the next turn. Sino po yung mga driver dito? Ako, driver. Si Jeff, driver. Si Pastor, driver. Si Len, yung mga nagmomotor po. Yung mga yung maraming alam na lusutan dito sa sa San Carlos. Kagabi, natutuwa po kasi meron ako nalaman na isang ruta, secret route. Anong tawag nyo doon? Secret route. Na daw po, nalilihis ka dun sa mga checkpoint. Checkpoint. Pag pinag-usapan, checkpoint. Siyempre, gagawa ka ng paraan, di ba? Gagawa ka ng paraan para hindi ka mahuli ng pulis. Pulis nga ba? Ang tanong, pulis doon? Pulis nga ba? Kasi, siyempre, yun nga po. Di ba? Sa ating mga driver, minsan, bago po tayo umalis, lalo na yung mga malalayo, yung pumupunta na Manila o pumupunta na dito, alam niyo po yung tinutour yung kumbaga hindi, pinag-aaralan niya po kung ano yung mga pwedeng handaanan. Hindi ko po sure kung kailangan makita yung mismong nasa ng checkpoint. Hindi ko naman po sinasabing ganun. So, katulad po yun, anong ginagawa po natin as a driver? Di ba pinag-aaralan po muna natin yung maps? Lalo na ngayon, kasi high-tech na po talaga. Actually, nakikita na po talaga ano yung mga routes na pwedeng daanan
motor or four wheels. So, that time, mapupuntahan po natin yung lugar na yun. Katulad nga po nung example ko lang, sige sabihin ko na po, nag-civil service po kami ni Joey. Sabi ko kay Joey, siya po kasama ko sa sa sasakyan. Tsaka si Eliza, sabi ko, Joey, alam niyo ba kung saan yun? Tapos tinanong ko si Eliza, ayun pala, umaandar na ako na umaandar. Hanggang napunta na kami doon sa barangay po yun, yung bago magkalasyaw, yung putuhan, yung tulay po doon. Sabi ko, hala ka, hindi ko man lang pinag-aralan yung route. Papunta kami Lingayen. Ang nangyari, papunta kami Dagupan. So sabi ko, hala, mali ang route natin. Dapat sa kabilang lane. Kasi dumiretso po kami from Macdo, San Carlos, dumiretso. Dapat po dito ang daan sa PSU. So yun po. So, like a GPS that only reveals the next turn, kung saan yung mga turn. Pero si God leads step by step. Not all at once. So, syempre, leaving the familiar is often the first step in spiritual transformation. Faith begins with obedience, even when the destination is unknown. So, hindi pa natin alam. Pero with the guidance of the Lord, alam po natin na igagay tayo ni God. Yun nga po, nakadating kami kasi, di ba ang civil service po, may oras. Kailangan on time, before the exam, nandun ka na. Kumbaga 1 hour or 30 minutes before the exam, nandun ka na. So in short, hindi ko naman po hinarurot. Chill drive lang po kasi hindi naman po kami nagmamadali dahil inurasan ko na po yung oras kung gaano ka layo yung pupuntahan po namin sa Lingayen. So, pakilabas na po, Brother Jeff. God calls requires separation and trust. Ibig sabihin po, di ba, pupunta tayo sa unknown destination o unknown places na hindi familiar sa atin. So we need to trust God. Di ba? Requires separation. God calls often disrupts comfort zones. Are you willing to follow without full clarity? Yun ang pong tanong. Diba? Second, the promise of blessing. So verse 2, I will make you into a great nation and you will be a blessing. So kanina po, tinawag ng Panginoon si Abraham. Ngayon po, ito po yung promise ng blessing na ibibigay kay Abraham. So verse 2 and 3. God's promises are both personal and missional. Example ko po rito is yung ilog. Di ba yung, po to? Anong ilog dito? Yung ilog po dyan sa mga terrain. Ano po yun, Pastor? Ayun, yung malaking creek po doon is, di ba yung po niya, tuloy-tuloy. So, kapag na-stagnant po yung kapag, di ba yung ibig sabihin, yung river nagpa-flow. So tayo as a Christian, dapat ginagawa rin po natin, nagiging daan din tayo sa pagpapala. Yung flow. Sabi rito, a stagnant pan. Ibig sabihin, kapag hinarang mo yan, di ba pag hinarang po, di ba, hindi na po dumadaloy. Ibig sabihin, yung daloy ng pagpapala ay dapat magtuloy-tuloy. So katulad natin mga anak ng Diyos at mga tagasunod niya, maging pagpapala din po tayo sa iba. Sabi nga po rito, God's promises are bigger than individual. Totoo po yan. So, Abraham is blessed not just for himself, but to be a blessing to others. So, just like Abraham po, tularan natin sa Abraham na maging pagpapala din po sa iba. The promise of a great nation, yun po yung binigay sa kanya, di ba? The promise of a great nation and global blessings points to God's redemptive plan. Ibig sabihin, may plano talaga sa kanya. May plano si God, ang Panginoon kay Abraham at that time. Okay. Faith is tested by circumstances. Okay. Ay, sorry po. Okay. Point 3 na po tayo. So, after calling, binigay yung blessing, and then ito na po yung response ni Abraham. The obedience of faith. So, Abraham went as the Lord had told him. So, ibig sabihin,
Wala siyang tanong. Bakit ako pupunta rito? Lord, ba't ako pupunta rito? Bakit po ako pupunta dito? Anong ginawa niya lang? Sumunod lang siya. Kung anong sinabi sa kanya, sunod lang siya. Faith is proven by action. Abraham left without knowing the full plan. Ibig sabihin, kahit hindi niya alam yung buong plano ng Panginoon sa kanya, sumunod siya. Go. Punta ka rito. So, obedience is the bridge between promise and fulfillment. Totoo po yan. Naniniwala po kayo dyan? Obedience is the bridge between promise and fulfillment. Sabihin natin, tulad po ng buto, ng kahit anong buto po na tinatanim. So, kapag hawak po natin yung buto all the way o all throughout, tingin nyo po ba mag-grow po siya? Di ba hindi? So, what we need to do, ano po kailangan natin gawin? Release. Itanim mo sa lupa. Di ba? A seed must leave the hand to fulfill its purpose. Ano nga bang purpose ng ibang mga tinatanim? Para maging pagkain po natin. Tama? Di ba? So, a seed must leave the hand to fulfill its purpose in the soil. So, pabayaan mo lang siya, tutubo yan. Diba? Siyempre, aalagaan mo siya. Hindi mo lang pababayaan lang dyan. Pero minsan, may nakita nga po ko yung mga damo, yun po pala, yung kusang tumutubo na lang, diba? Yung, tama po, minsan nare-realize ko lang, ay, ang galing, tumutubo lang siya. Kumbaga, kusa na nang tumutubo. So, faith, pakilabas na po, faith is tested by circumstances. Okay. So verse 10 po, nagkaroon po ng famine doon sa lugar kung nasan si Abraham. So, nag-rely si Abraham kay God. Sabi nga po rito this sets the stage of deeper lessons in dependence and divine provision. So, nagtiwala po talaga si Abraham lang kay God. Kasi hindi niya naman talaga alam, ano nga naman plano niya, bakit pumunta siya rito, kung saan siya pinapunta, di ba? Pero nung pumunta siya ng Egypt, yun nga po, naabutan niya na may famine po doon. So, that time, yung faith po ni Abraham is the test po talaga. On that situation, yung nagkaroon ng taggutom sa Egypt po. Okay. So, ang major point ko po dito is faith is proven by action. Abraham left without knowing the full plan. So, tandaan po niyo yun. Si Abraham, wala pong alam na pupuntan. Wala po talaga siyang anything na nalalaman kung anong mangyayari sa kanya. So, fourth, the worship response. Abraham built an altar there to the Lord. So, verse 7 and 8. Worship anchors as in unfamiliar places. Sino nagtatry po rito? Yung kapag pumupunta kayo ng ibang lugar, nakakapag-worship pa rin po kayo. Yung pupunta kayo sa ibang lugar, tapos mag-worship, di ba may mga ganun po? Yung mapapakanta ka, alam niyo yung lalabas na lang sa sa sarili niyo na, Lord, salamat po, mag-worship ka. Doon tayong darating na, susubukin talaga yung, pananampalataya po natin, yung faith natin. So sabi rito, that time, si Abraham po nag-build ng altar. So worship anchors the journey. Ito po yung nakita ko. So worship anchors the journey. Abraham builds altars as an act of devotion and remembrance. So yung devoted siya, di ba? Devoted nga po siya sa Panginoon. So inalala niya doon. So every time na may pupuntahan po siya, hindi ko na po na isa-isa, may pupuntahan po siya, nagbibuild siya ng altar doon. Illustration ko po rito is, tingin ko best illustration po rito is yung mga namumundok, yung mga pumupunta po sa bundok. Yan, si Maricel, pumunta na po na Mount Pulag. Sa mga trail na napuntahan po namin sa Mount Pulag, meron na pong mark doon. Ibig sabihin,
kapag minarkahan niya yun, ibig sabihin, yun po yung daan. Kumbaga, eto trail 2. Nakalimutan ko po yung pangalan po dun sa kasi magsisimula po kami dun sa Ranger Station, from Mount Pulag po sa Ranger Station. Hindi ko lang po alam ngayon ang policy ng Mount Pulag. So every station po, may mga mark po dun. Sabi rito, a traveler sets up camp and raises a flag. So, nilalagyan po nila ng, ng sign or mark para hindi po sila maligaw, di ba? Pero si Abraham po, ang ginagawa niya, worship marks spiritual territory. Doon niya minimit si God. So, through that altar na ginagawa niya, siniset niya po doon. So worship is a response to divine revelation and a way to mark spiritual milestone. So faith, ito na po yung last, the test of trust. So verse 9 to 10, now there was a famine in the land. Even in obedience, trials come. Abram detours to Egypt. Dahil nga po, yun nga po, nagkaroon po ng, ano ba sa Tagalog na famine? Tagutom. Sorry po. Tagutom. So, nagkaroon po ng tagutom sa Egypt. So, kaya po, ang pagtitiwala ni Abraham, sinubukan talaga. So, sabi nga rito, yung pagtitiwala niya at yung obedience niya. Even in obedience, trials comes. So, example po rito is yung katulad ng eroplano. Yung tulad po ng eroplano, sino po mga nakasakay na rito sa eroplano? Yung natry po namin, yung na-hit ng turbulence, di ba yung turbulence, gumaganon po yung eroplano. Pero ang destination niya, nagbago po ba? Yung bababaan niya. Di ba hindi po? So katulad nun, ang pagtitiwala po natin sa Panginoon dapat matatag. Anuman pagsubok, anuman turbulence na madadaanan natin, magtiwala tayo sa Panginoon at patuloy tayong sumunod sa Kanya. Pakilabas na po. Obedience to God is not a guarantee of comfort, but an invitation to deeper trust. Obedience to God is not a guarantee of comfort, but an invitation to deeper trust. So, ito po, alam ko po iba-iba journey ng bawat isa. Katulad ko po, na-realize ko po itong journey na pinagdaanan po namin namin mag-asawa. Kasi nga po, sa Manila, alam niyo po yun, maganda na po talaga ang buhay namin doon. Maayos na po, as in, masasabi ko na po na, Lord, thank you po for everything na ginawa niyo. Kahit na nagsimula rin po kami sa wala, dahil nga po nung bata rin po ako nung nag-asawa. So, yun po, nagsimula po kami. And then, yun po yung journey namin. Ayun nga po, yung obedience, yung pagsunod po namin sa Panginoon. Kasi lagi nga po kami sinasabihan nila tatay, nanay na, anak, magpatuloy kayo sa paglilingkod. Kasi there was a time talaga na, alam ko po, nararanasan na po ng bawat isa to. There was a time po talaga na dumarating sa buhay natin na ano tayo, nabe-burn out. Yung totoo po. Di ba? Alam ko po yung bawat isa. Lalo na po sa mga, ano ba yun? Kumaga hindi lang sa atin, tanungin po natin yung mga pastor na lang. Di ba? Yung mga pastor na lang po, yung mga head na nag-aano sa atin, di ba? Nag-lead sa atin. Marami silang pinagdadaanan. Yung journey nila, hindi mo ikukumpara sa journey. Kaya nga sa atin, sa bawat isa, iba't iba ang journey po natin. So, katulad po ni Abraham, yung obedience na pinakita niya sa pagsunod niya sa Panginoon, yun yung naging daan para marating niya yung success. And yung promise ni God na, sabi, kaya naging Abraham siya, di ba? Sa, ano po yun, sa ibang chapter na po yun, chapter 17 na po yun. Kung babasahin niyo po yung buong Genesis, yun po. So, on the Genesis chapter 17, dun po na fulfill
yung promise ni God ng Panginoon kay Abram. Kaya yung Abram, naging Abraham dahil naging father siya ng all of nation. So katulad po natin, alam ko sa pagsunod po sa atin, yun nga po kahapon, na-realize ko lang din po. Tinatanong po yung mga kabataan, ready na ba kayo? Ready na, ready to go. Ready to reach out. Ready to reach out. Labas. Labas ka sa comfort zone mo. Kasi, syempre, yung totoo po, hindi lang naman dapat tayo lang ang magkakakilala. Syempre, kumbaga dapat ipakilala din natin sino si Jesus sa ibang tao. Yung salvation, yung free of salvation, free gift na binigay sa atin ng Panginoon. So yun po, yun yung nakikita kong journey ng kabataan na challenge sila kahapon, na reach out. Sabi ko nga po sa kanila nung pauwi kami, kasi kapag nakikipag-usap ako, mabagal lang talaga ako mag-drive, di ba, Joey? So yun, tinatanong ko sila, so anong plano? Tanong ko sila, anong next plan? Anong plano yung susunod after this? Kasi syempre, maganda po kung magawa nyo na. Kasi sa Evangelism and Explosion po, tinanong kami direkta. Hindi ko alam kung naabutan ni Marjorie, sumama ka ba? No? Hindi ko maalala. Pero, tanong po sa amin, lumabas po talaga. Hindi ko na kasi na ipakita yung picture. Kasi ako po yung takilang may photographer. So, may mga picture po to na lumabas talaga sila na ang ginawa nila, tinanong nila yung mga nakikilala nila. Isang tanong lang. What if? What if? What if lang naman po. Halimbawa, what if? Hindi natin alam. Walang kasiguraduhan. Nawala ka sa mundong ito. Saan ka pupunta? Isang tanong lang yun. Pero mabigat sa po namin yun. Sa akin, mabigat na yun. Kasi, po yun eh. Anong sasagot nyo dun? Langit o lupa? Kayo, kung kayo tatanungin ko po, di ba? Kung kayo tatanungin ko, hindi natin masabi. Dahil alam ko na nalalaman nyo po, nag-iiba na talaga yung panahon ngayon. So punta tayo dito sa journey natin. Dito sa age natin, ay sa natin, sa time natin ngayon. Alam nyo po, yung totoo, ako nagugulat na lang po ako. Sunod-sunod na po namamatay yung mga sikat na artista. Si Nora Honor, nagulat tayo, di ba? Pero tatanungin ko po, minsan natatanong ko na lang, nakilala kaya ka? Kumbaga, narinig kaya nila? Hindi man nakilala. Narinig kaya nila yung free of salvation o yung regalo ng Panginoon? Di ba, sa kanila? Yung pagkakataon na narinig nila yung bagay na yun. Di ba? Yun nga po yung tanong nga sa amin eh. Kung what if lang naman, what if? Iiwan ko sa inyo to, what if? Nawala na tayo sa mundo biglaan. Saan kayo pupunta? Mamili kayo. Huwag kayong magsasagot na hindi ko alam. Kasi lahat tayo anak ng Diyos. Tama po? Amen? Alam ko, kilala nyo. Kilala natin ang bawat isa si God. Dahil alam ko po, may personal commitment, may personal devotion, may personal relationship kayo kay God. Pero tatanong ko sa inyo, dalawang sagot lang. Sa heaven o sa hell? Di ba po? Okay? So, yung journey na po yun, ako po, minsan nag-challenge po. Hindi ko po alam kung naalala ni Mikay. Si Mikay ang kasama ko nun. Kasi galing po kami ng Evangelism Explosion. Tinry ko po. Kilala niyo po ba to si Nanay? Yung sa part nila, nila Ate Joy po. Nakalimutan ko ang pangalan. Yung dating kasama ni Nanay, nagluluto na lugaw. Tinanong ko lang po. Sinubukan ko lang naman po. Tinanong ko, "Hi, Nay, kamusta po kayo?" Kinamusta ko lang. Kasi magkakain kami ni Mikay. Nayaya ako ni Mikay. So, kakain kami. So, sabi ko, okay. Ngayon, ko lang po. Kasi, ganun ako, mahilig po ako makipagkwentuhan. Pero, in a different way. Kakamustahin ko po. Matanda siya. Medyo matanda na po. "Kamusta po kayo, Nanay?" Ganyan. So, to make the story short, nauwi po kami na-share ko po yung Word of God. So, napatanggap ko po siya. Pero syempre,
hindi ko pa rin po masasabi yon. Basta, plinan ko yung word, itinanim ko yung word sa kanya, ibinigay ko yung word, ipinarinig ko po sa kanya ang word of God, ang gospel, ang kaligtasan, ang libreng kaligtasan. Sabi ko, Lord, your will be done. Kung ano po susunod. And praying po ako na magkaroon ng time or pagkakataon na dumating sa araw na yun na makakasama din natin siya. So, yun po. So, ang pagsunod sa Diyos ay hindi naman po guaranteed na kaginhawaan. Kasi lahat po talaga tayo, maraming pagdadaanan. Kundi, paanyaya lang po ito sa mas matibay na pagtitiwala natin sa Panginoon. Kapag may tagtuyot sa buhay, huwag agad tumakbo sa Egypt. Kasi nga, pumunta po sa Egypt si Abraham para lang layuan yung taggutom. Mga sariling solusyon, manatili sa pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay nasusukat hindi sa panahon ng kasaganaan, kundi sa gitna ng kukulangan. Katulad nga po yun, ibalik ko po yung kwento, maayos na po kami doon sa Manila, pero may plano pa po pala talaga ang Panginoon. Hindi ko po expected na magagamit po talaga ako, as in sobrang. Ngayon, nakatayo po ako sa harapan nyo kasi hindi ko po talaga nakita yung sarili ko na tumayo sa harapan na ganito. Kumbaga ako, kaya ko pong makipag-socialize. Pero yung tatayo po rito para ihayag yung salita ng Panginoon. Pero sa biyaya ng Panginoon po talaga and by the help of the Holy Spirit na binigay ng Panginoon po is nandito po ako ngayon sa kanyang harapan. Nagpapagamit po, ayun po. So, nagpapasalamat din po ako kasi napadpad po talaga kami dito sa Pangasinan. Nung una, ayoko, pero in the end, alam niyo po yun, ayoko nang bumalik sa Manila kasi nga po, nakakapagod. Alam niyo yung pagod, yung mararamdaman mo yung exhausted. Yung na-exhaust ka talaga sa Manila. Although, sa Manila po kasi talaga, nandun talaga ang guaranteed po talaga na magkakapera ka dun. Nandun ang pera. Kaya nga sabi ko nga po sa mga kabataan, wala naman na walang problema. Kung gusto nyo talaga magtrabaho sa Manila, walang problema. Pero ako po, gusto ko na lang talaga din maging yung simpleng yung simple lang na magkaan. Pero hindi po eh. Nakikita niyo po yung plano. Nakikita niyo po yung plano sa amin ng Panginoon. Dalawang bahay, pero hindi po namin alam saan nanggaling yung provision ng Panginoon. Kasi walang-wala na po talaga kami. So yung journey po namin na pagpunta rito is hindi po talaga napakadali. Napakahirap po kasi kung pagbabatayan ko yung buhay ko sa Manila, okay na ako, masaya na ako. Kumbaga, contented na ako. Pero iba pa po pala, yung yung daan na binigay sa akin ng Panginoon, binigay sa amin ng Panginoon, niya talaga, nilihis niya sa ibang plano, ibang direksyon, ng ibang plano niya. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. And syempre, nagkaroon po ako ng pangalawang pamilya talaga. At kayong lahat po. Kaya yung lakas ng loob ko po, yung kalakasan ng, yung pangungulila ko sa family ko. Sa totoo lang medyo namimiss ko po yung family ko. Sa totoo lang. Yung mga kapatid ko. Pero alam niyo po, sobrang blessed po ako kasi kahit pa paano nararamdaman ko po rito, si Ate Divine, si Kuya Jonathan, napaparamdam pa rin po nila sa amin na may kapatid kami. Tapos po, ayun po, yung kakulangan yung pangungulila ko rin, yung nakukuha ko po rito sa church, sa
sa mga kabataan kapag nakakasama ko po sila. Tapos sa mga classmate ko po sa Bible School, sila Margie, sila Ate Grace, Tita Brenda, iba po talaga. So yung journey po talaga na binigay ng Panginoon sa amin, hindi madali. Kaya iiwan ko po sa inyo na hindi madali. Ayan nga po God doesn't call the equipped. He equips the call. Kung tinawag ka ng Diyos, huwag kang matakot sa kakulangan. Siya ang magbibigay ng kakayahan habang sumusunod ka. So, isa rin po to sa pinangahawakan ko na tinawag ako ng Panginoon. Kaya wag po ako matakot na, alam niyo po, yung makulangan ako. Kasi alam ko po na ang Panginoon magbibigay sa amin ng lahat ng pangangailangan habang sumusunod ka. Kaya nga sabi ko, habang may lakas pa po ako, ayun, ibibigay ko lahat ng oras ko sa Panginoon. Katulad po ng carpenter, doesn't wait for the wood to be perfect before shaping it. He chooses it, then works on it just like God with us. So, ito lang po iiwan ko. Tinatawagan ko na po yung praise and worship team. Let us embrace the unknown with faith. In any circumstances, sa lahat ng bagay po na mapagdadaanan natin, darating sa buhay po natin habang nandito pa po tayo sa temporary place na to, let us build an altar of worship in every season and to fully trust God. And God's promises are bigger than anything, than any famine or detour sa buhay po natin. So lahat tayo may iba-ibang journey, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. And ibigay po natin lahat ng kaya po natin gawin para sa Kanya habang nandito pa po tayo sa lupa. Yung kaya pa po natin na kasi bawat isa po sa atin, matanda, bata, sabihin na natin, bata, pwedeng makapag-invite po sa mga classmate. Tara, punta tayo ng church, Sunday school. Yung mga kabataan, pwede rin silang makapag-share ng Word of God sa mga classmate nila, sa mga university, sa mga schools nila. And then, sa atin pong mga matatanda, sa amin din po, bilang kami rin pong mga young couple din po, yun, nagpapatuloy pa rin po sa fellowship. And then sa mga matatanda, alam niyo po, si nanay, hindi rin po ako makapaniwala na nagagawa pa po talaga ni Nanay Linda kasi gusto niya po talaga mag house to house. Pero minsan kasi dumarating sa point na nangihina rin po siya. Pero yung dun po sa Pasacola, sa Novaliches po, lahat po yun lagi niyang sinishiran. So nagkakaroon po kami ng Bible study doon. One time na nagamit din po ako ni Nanay na, Jen, ikaw mag-pray, ganyan. Kasi si Nanay, ang ginagawa niya na lang, para ma-share yung gospel is through movie. May pinapanood siya sa mga matatanda po doon, sa mga mga nagre-renta po doon sa mga bahay na yun. So wag po nating limitahan yung sarili po natin sa mga bagay na plano po ng Panginoon sa atin. Tayo po ay tumayo. Yes, Jesus. Hallelujah. Sa oras po nito, salisin po natin ang puso natin. Lumapit po tayo sa Kanya ibigay po natin lahat, mga pagkukulang po natin. Sabihin po natin sa Kanya. You hold the world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Open Maraming po salamat, Panginoon, muli sa salita niyo po, Panginoon, na namin narinig. Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin sa mga joy niyo, Panginoon, na aming tatahakin, Lord Jesus. Kayo nga po siyang panguna sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwalaan po namin kayo at sa inyo lamang po ang aming buhay. Binibigay po namin ang lahat ng kakayahan at lahat ng meron po kami, Panginoon, sa inyo lamang. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, para maipalaganap ang inyong salita, Panginoon. Hindi lamang po dito, Panginoon, kundi sa bawat lugar, Panginoon, na aming pupuntahan. Samahan niyo po kami at kayo nga po ang patuloy na gumabay sa amin. Muli, pinagpapasalamat po namin ang lahat ng kabutihan na ginagawa niyo sa buhay namin. Kaya ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tayong pangalan ni namin Jesus. Amen. Pastor. Okay na daw po. Thank you po, Kati, sa inyo. Thank you po, Panginoon, sa bagay na ginagawa niya po sa bawat isa sa atin, sa mga ginagawa niya po sa amin. Kaya, tinatawagan ko na po si... Muli, balik po natin ang pamulit pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi mo
Sa lahat po ng gusto mag-join po, every Sunday, 4 a.m. in the morning, we have our morning devotion, 4 a.m. po. Every Sunday, 4 a.m. in the morning po, sa lahat po ng gusto pumunta. God bless po and see you next week.